Ang nawawalang tupa, isang kwento ng pag-ibig at pagtubos. Sa isang maliit na nayon, may isang mabuting pastol na nagngangalang Elias. Mahal niya ang kanyang mga tupa nang higit pa sa sarili niyang buhay. Tuwing umaga, maingat niyang binibilang ang kanyang mga alaga bago niya dalhin sa lunti ang pastulan sa burol. Ngunit isang araw habang abala ang lahat sa pagkain ng sariwang damo, isang munting tupa na nagngangalang Levi ang naakit sa isang paru-paro. Sinundan niya ito nang hindi namamalayan na palayo na siya sa kawan. Sa kanyang paglalakad, hindi niya namalayan ang papalapit na panganib, isang bangin sa unahan. Nang lumubog na ang araw, ibinalik ni Elias ang kanyang mga tupa sa kulungan. 1, 2, 3, 99. Subalit nagulat siya nang mapansing may isa siyang nawawala. Agad niyang iniwan ang 99 upang hanapin ang nawawalang si Levi. Sa kabila ng dilim at lamig ng gabi, nagpatuloy siya sa paghahanap. Tinatahak ang mabatong daan at matinik na kagubatan. Levi, nasaan ka? Sigaw ni Elias. Sa gitna ng kanyang paghahanap may narinig siyang mahinang iyak. Nang sundan niya ang tinig, nakita niya si Levi, nanginginig sa takot sa gilid ng bangin. Dahan-dahan niyang nilapitan ng tupa at buong ingat na inabot ito. Sa kanyang pagyakap kay Levi, napaluha siya sa tuwa. Anak, natagpuan na kita. Hindi kita pababayaan, bulong niya. Bumalik si Elias sa nayon, dala ang nawawalang tupa sa kanyang balikat. At sa kanyang pagbabalik, isang malaking kasiyahan ang sumalubong sa kanya. Natagpuan ko ang aking nawawalang tupa. Magsaya tayo. Moral lesson. Ang kwento ng nawawalang tupa ay isang paalala na kahit maligaw tayo sa buhay, hindi tayo kailanman iiwan o pababayaan ng Diyos. Gaya ng mabuting pastol, hinahanap niya tayo at tinatawag pabalik sa Kanya. Mahalaga ka sa Kanya, anuman ang iyong nakaraan, may puwang ka sa Kanyang kaharian.